Pwes tayo sa balaw. Hay naku! Tama. Itang pagawain. Ting pera ang Wala kayong katuwiran dahil problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna sakay ang napakaraming pasahero habang pinapagtas ang paliko-likong Ilog Pasig. May tuturing na ngang barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag na daong ng pamahalaan dahil pinamumunuan ng mga reverendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang kubyerta at dito matatagpuan ang mga malalakbay na nakasuot Europeo, mga praile at mga kuwanin ng pribadong tanggapan na nananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina na kahalubilo ang mga Europeo. May isang pagkakataon na inusig ni Doña Victorina ang mga bangka pati na ang mga Indio na naliligo at naglalabas sa ilog. Nakakasagabal daw ang mga ito sa paglalayag ng vapor sa ilog. Ano ba naman ang mga maliliit na bangkang iyon? Ang sagabas sa daanan. Pati ang mga Indeo dito pa naglalabat, nagliligo, bisyo sa mundo. Umagang-umaga, sinisira na nila ang araw ko. Mga pesteng Indeo. Maangal si Doña Victorina sa pagpapaandar ng barko at inihahalin tulad ang daong sa isang alimango sa halip na pagong. Kapitan, bakit patungo sa dagong iyon ang mangmang na timonel? Magsadasal tayo sa malawang kapayang yan. Sa gitna ng paglalayag ay napag-usapan ng mga nasa kubyerta ang gagawing pagtutuwid sa ilog. Ito ang naging sanhi ng mainit na sagutan ni na Ben Zaib na isang artilyero kay Padre Camora. Hay nako! Ang ilog Pasig na ito ay masyadong paliko-liko. Dapat ito ituwid. Dapat ito ituwid dahil masyadong mahina ang pag-usad ng bapor. Tama, dapat hanapan nila paraan para mapalaliman ng Ilog Pasig, di ba? Para naman mabilis ang pag-usad ng vapor at mga sasakyang pandagat. Hindi naging maganda para kay Padre Salve, paring Franciscano ang naturang pagtatalo kung kaya't ipaniliwanag ng pari ang kanyang usapin. Alam ka ba sa Pantas ng Agham? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay na Puente del Capricho na hindi natapos dahil sa sinabi nilang mahina at marupok nito. Pero tingnan nyo, buo pa rin hanggang ngayon kahit anumang lindol at bagyo, hindi pa rin ito nabubuwag. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayong katuwiran dahil problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Ngunit natahimik ang lahat nang magsalita ang mag-aalahas na si Simon. Ang lunas dito ay napakadali at sa totoo lamang hindi ko malaman kung bakit walang makaisip nito. Humukay ng kanal sa Manila, magbukas ng bawang ilaw kasabunan ng Ilog Pasig. Kung nakalang ito'y malaking pera ang magugugol. Kinong Simon at masisira ang mga kabayanan. Wes sumira, gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang guguluhin sa paggawa. Kung hindi sapat, ang taong bayan ay sa pilitang paggawain sa ganyang paraan, nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang lawa ng Moris at Coliseo ng Roma. Pagkatapos ipahayag ni Simon ang kanyang salubin ay sumagot naman si Don Custodio na maaaring magbunga ito ng paghihimagsik at tinanong naman pabalik ni Simon si Don Custodio na nag-alsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto at sumagot naman si Don Custodio ng Pero hindi na kayo kaharap ng taga-Ehipto. Ang lupaing ito maraming beses na himagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling mamihimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang silbi niyong mga praile kung maghimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng mga pangatwirang pawag katunggakan. Matapos magsalita si Simon ay nagbigay ng kanya-kanyang opinyon ukol sa kanya ang mga naiwan. Pagkaraan niyon ay nais marinig ng mga kaharap ni Don Custodio ang kanyang panukala. Sinabi niya na isa ring solusyon ay ang palalimin ng ilog. Maaari itong gawin sa
paraan ng lahat ay nanirahan malapit sa ilog ay mag-alaga ng itik. Sa gayon, sa paglangoy ng mga itik ay unti-unting lalalim ang ilog. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Doña Victorina. Pero Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng mga itik, darami ang mabalot. Mabuti pa'y matabunan ang ilog kaysa magkaroon ng maraming nakakadiring balot. Mula sa salaysay ng mga pangyayari, ipinakita sa kabanata ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino sa lahat ng bagay, sa estado sa lipunan, sa pananaw at paniniwala, sa mga nais na pagbabago at sa marami pang bagay. Sa kabanata ring ito ay sinusuri at inaalam ni Simon kung ano ba talaga ang nais ng mga Pilipino na mangyari sa bayan. Kung kaya't ang kanyang mga panukala ay tila nanunubok sa kapwa upang magpahayag ng kanilang saloobin at nais gawin tungkol sa isang usapin. Halata rin ang pagkayakayamot ng karakter ni Simon sa mga taong mapagkunwaring may mabuting hangarin ngunit kulang naman sa gawa, katulad ng bapor tabo na sumusunod lamang sa agos ng ilog ngunit hindi talaga alam kung saan ipapadpad ng agos.